Ang end diastolic pressure nito, yung left ventricular end diastolic pressure or volume is 20. Mataas ito. Kasi ang normal yan is 3 to 12. Usually, binibigyan nila ito ng Lasix. O kaya, pero mayroon din doktor na ayaw magbigay. Siguro, dahil nakita niya, wala pa naman problema sa lungs. Kasi pag ito, mataas ito, possible ito, nagkakaroon tayo ng heart failure ito. Basa yung lungs. So, nagbibigay ng iba, hindi na hinintay na mag full blown or whatever. They give in advance 20 or 40 milligrams of IV Lasix. Ano naman itong left ventricular end diastolic pressure or volume? Ito yung final volume sa left ventricle sa end of diastole, bago ang systole or bago ang contraction. Okay. Ngayon, dahil ang pasyente natin is atrial fib, ang expectation nyo rito, wala tayong atrial kick. So, walang magandang cardiac output kasi 35% or 15% to 35% gone. Pero pag sinus ka, maganda. Pero itong number mo mataas. Bakit mababa ang ejection fraction mo? Bakit mataas ito? Dahil mahinang bomba ng puso. Pag ang puso ay magandang bomba, tataas, bababa ito. So usually, dahil nagbigay na tayo ng stent, ito, makikita nyo sa echo in the morning, mag-i-improve itong ejection fraction. Yung mga left ventricular end diastolic pressure, makikita nyo yan pag ang pasyente failure. Hindi nyo na kailangan pang-measure. Sa symptoms pa lang, makikita nyo na. Pero mag-i-improve ang pasyente dahil nalagyan na natin ng stent yung kanyang RCA. So, magre-regain na siya ng magandang bomba. Okay. Ngayon, yung pasyente, natapos ang procedure, ginamit yung kanyang right radial artery, maglalagay yung doktor ng TR band. Yung plastic na nakarap around doon sa right radial area. Tapos at the end of the procedure, nag-decide yung doktor na mag-start ng amiodarone infusion. Okay? Per protocol yan. So, ito turn over yung pasyente doon sa CCU. Sila nang bahala doon sa pasyente. Okay. Ngayon, doon sa CCU, ito nakita doon sa ECG after 1 hour. As usual, atrial fibrillation, moderate ventricular response, pero doon sa lead 2, 3, and F, inverted ang T-waves niya. Inverted ang mga T-waves niya. Tapos dito, B4, 5, and 6, dito sa low lateral, inverted ang mga T-waves natin. Okay. Ngayon, after, let's say, mga 7 hours, nagbago ang ECG ng pasyente natin. Nag-sinus rhythm. Maganda yan kasi we need the atrial kick. Kinuha na namin ng 12-lead ECG, etc. Pero makikita nyo yung inverted T-waves pa rin ng 2, 3, and F. Pero dito nagbago. Yung inverted T-wave napunta sa B1, B2, and B3. Pero sabi ko nga sa inyo, doon sa ating angiogram, ang blockage lang nasa RCA, wala sa LAD. Kaya suspect ko nga, do we have spasm? Etc. Mayroon ba itong collateral? We don't know. Kung magka-collateral man ito, magkukulateral siguro ang circuit whatever. We don't know what happened here. So, bakit magkukulateral ito? Walang blockage ito. So, RCA is blocked. We stented this one. Dito may spasm. Posible kaya? Or we don't know what happened. Usually, pag mayroon tayong mga chronic occlusion sa RCA yan, let's say may mga 90% etc., nagkakaroon sila ng collateral sa good arteries. Let's say, sir, pwede mag-share konti, whatever. Pag sila ay mga, let's say, mga 70-80, mayroon pa silang tinatanggal na collateral circulation sa mga patent artery. Sa mga spasm, ano yan? Ang problema dyan is, they have to relax these arteries kung sakali man. Yung sinasabi ko sa iyo, Prince Metal, pero ang Prince Metal, wala siyang block artery, spasm lang. So dito nga ako na ang puzzle, kasi usually, pag STEMI tayo, nakatanggap tayo ng STEMI, yan, papunta yan sa cath lab, makikita natin to bababa sila yung mga ST elevation natin. They go down. In this case nga nag-cardiac arrest, nawala yung mga ST elevation natin. Kaya nga suspetsado ako, ano ba ang pasyente? Mayroon ba siyang hindi nasabi? Kasi seldom na makakita ka na okay, nag-admit tayo ng pasyente na ang diagnosis is diabetes, high blood pressure, and high cholesterol. Do you think mag-admit tayo ng pasyente na may diabetes, may high blood pressure, na may high cholesterol? Tapos may STEMI? Hindi sila mag-STEMI dahil doon. May ginawa yung pasyente na nakadagdag doon sa sakit niya. Ang lasting na ginawa niya, nag-smoke for sure. Kaya na-admit ang pasyente. So what does smoking do? Pag nag-smoke, anong mangyayari? Ang body mo, ang tatanggapin niya yung carbon monoxide, hindi yung oxygen. Okay? Tapos, i-displace niya yung oxygen mo. Yan ang mauuna. Yan ang madaling makapasok sa capillary exchange. Sa alveolus at saka yung sa capillary. Madaling makapasok ang carbon monoxide kaysa oxygen. Madi-displace yung oxygen natin. Not only that, ano gagawin nila doon sa vessel? They go into spasm. And not only that, what happened? Yung mga daloy ng dugo medyo malapot.
But in this case nga, questionable. Wala tayo. Kung usually, if this is S elevation, na-stand ang pasyente, babagsak yung mga S elevation natin hanggang mag-evolve yan, T-wave inversion na lang. So ito, wala. Kaya dito ko napasol. Hindi ko pa natanong ang doktor anong nangyari. Okay. So anyway, na-stent siya, nag-improve siya, malaking pasalamat, nag-sinus siya, malaking bagay. Yung kanyang amiodarone, pag-uusapan niya sa rounds ng doktor. Kung gusto niya na yung amiodarone IV, gagawin niyang oral, o maaring i-discontinue niya. Total, yung pasyente, mag-start yan ng low dose ng beta blocker. Ang beta blocker, for example, is metoprolol. Ang ano niyan is a class 2 antiarrhythmic. Okay. So hopefully, interesting ito kasi I want to put more interesting cases para sa ganun, mayroon. Hindi yung typical. Kasi typical, madali lang yun. But I already cited those typical situation in the past. So, i-bring up lang natin ito. Pero just so you know, kung anong tanong sa pasyente, yun ang sagot, yun lang. Hindi ka pwedeng pumilit or whatever. Right ng pasyente, yan. Okay. So, hopefully, interesting itong case na to for you guys. Thank you so much.